Hepe, magandang gabi. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak na namin pong makakausap ngayong gabi. Hepe, dito po sa bayan po ng Infanta, no, kanina, meron kayong na-entrap na isang suspect na sa pagbubugaw dito sa Infanta. Kwento, Hepe, at update po nito sa pangyayari. Magandang gabi, sir, at magandang gabi sa inyong taga-subaybay. Totoo po yun, kanina lamang bandang alas 4 o 3:55 ng hapon ay ang anyo pong kapulisan ng Infanta Municipal Police Station, katuwang ang personnel natin sa Provincial Intelligence Unit ng Quezon Police Provincial Office at ang lokal na Social Welfare Office po ng Infanta at ang barangay official ng Barangay Abiuin ay nagsagawa ng isang entrapment operation, no, sa isang krimen, no, for violation of Republic Act 9208, no, o kung tawagin natin ay trafficking in person. So matapos ho ang aming ito po ay nag-ugat, no, sa isang report sa amin at nagkatanggap kami ng mga impormasyon na rin, no, na kung saan ay nagkakameron ng isang laganap na krimen, no, involving minors, no, kung saan itong suspect na itatago natin sa pangalang Lilet, no, ay siyang pasimuno, no, sa pagbubugaw ng mga minor de edad ng kabataan sa iba't ibang kliyente. At ito po ay matapos na ma-validate namin na at positibo ho ang kinalabasan, ay nagsagawa kami ng isang entrapment operation. So katuwangan natin ang mga ahensyang aking nabanggit. So kanina lamang matapos po namin maikasa ang isang entrapment operation po, ay nagresulta ito sa pagkakaaresto ng ating suspect, ano? At siyempre sa pangyayaring ito ay na-recover din natin o na-rescue natin ang isang 16 na taong gulang na biktima, no, o kung saan ito yung kanyang binubugaw. So sa ngayon po, matapos ho namin siya na maaresto, ay dinala naman natin dito sa police station para sa kaukulang investigasyon. May salaysay na rin po ba, Hepe, ang ibinubugaw? Meron na po, no, nakuhanan na ng ating personnel, no, ang ating WCPD investigator, maging ang mga social welfare MSW office natin, no, ang ating local social welfare office ay magkatuwang na nagkameron po ng pagtatanong at pag-iimbestiga dito po sa mga nabiktima itong bugaw nahuli nating bugaw. Pero Hepe, ito ba ay sa background check po ninyo, itong bugaw na ito, marami na rin siyang mga ginawang noon pa? Opo, at ito nga po ay talagang kailangan na natin isagawa yung operasyon nito, ng isang entrapment operation, sapagkat sa pagsagawa po natin ng background investigation po natin doon sa mga report, no, sa pagsagawa natin ng intelligence gathering, no, sa pamamagitan din po ng ating mga katuwang doon sa barangay, no, na siya mismo nagbigay ng mga karagdagang impormasyon, no, maging nakaragdag pa nito yung mga barangay intelligence networks natin na ating nagamit din sa pagkalap ng karagdagang impormasyon. Ay nagtugma-tugma po ito na talagang si alias Lilet ay isa doon sa pinaka notorious na sa pagtutulak, sa pagbubugaw ng mga kabataan. Hepe, ito'y walang piyansa, no? Dahil trafficking. So walang piyansa po ito. So kailan po ang inquest proceeding dito, Hepe? Yes, sir. Ang paglabag po ng Republic Act 9208, lalo't ang ibinugaw niya o ang involved na biktima ay minor, ay qualified trafficking, ano po. So automatically po wala itong piyansa, no? At ito po ay sa Lunes na rin ang magiging pagsasampa o ang inquest namin, ano, sa Provincial Prosecutor po ng Quezon dito po sa Infanta.
Hepe, para po sa lahat ng mga kababayan po natin, no, na mayroong mga kaganitong mga kaganapan din, na mga naobserbahan nila, ano po ang panawagan ninyo, Hepe? Yes. Sa ating mga kababayan, lalo dito sa bayan ng Infanta, pinakikiusap natin na yung lalo na po sa mga magulang na bantayan nila ang kanilang mga anak, at kailangang protektahan ito sa mapanukso o mga mapanlinglang na mga pag-aakit po ng mga kagaya ng ating naaresto na si Lilet, kung saan ay ginagamit ang mga kahinaan ng kabataan para ito ay maibenta, pagkakitaan, at para magkamalan sa lapi. So, ingatan natin. Actually, ito po ay sisimula rin talaga sa pamilya, yung proteksyon ng mga kabataan. So, dapat alam nila yung pang-araw-araw na gawain ng kanilang mga anak, na igagabay nila ng tama, na check nila at monitor ang bawat aktibidad ng mga anak nila, lalo na itong mga babae nating kabataan. So, yun ang hiling namin, na sana sa ating mga kababayan, mga pamilya, ay bigyan ng kaukulang proteksyon ang kanilang mga anak. Paano po makontak, Hepe, ang inyo pong tanggapan para maisumbong ang mga hindi kanais-nais sa bayan po ng Infanta? Basta po, kapag may sumbong, ay tumawag lamang po sa 911. Ito po ang ating pinaka hotline, at i-connect po at sabihin lamang po kung saan ang lokasyon o kung sakali man po kung saan nangyari yung krimen, kung saan mayroong kailangan ng police assistance o rescue na kailangan kami ay mag-responde kaagad. At sinisiguro naman namin na kaagad po ay makapag-responde po ang ating kapulisan. Maraming salamat po.